Magsitayo ang lahat. Mga mamamayan ng Pilipinas laban kay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ang nasasakdal ay nahaharap sa korting ito sa salang rebelyon, sadisyon at pambabalat ng masama laban sa bansang Espanyol. Ang Kastilang otoridad sapagkat di umano'y nasasangkot ang nasasakdal sa pakikipagsabuatan sa mga kasapi ng katipunan sa pag-aaklas laban sa pamamahala ng Espanya. Magsiupo ang lahat. Ngayon, ay maaari nang ibigay ng prosekusyon ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Atty. Enrique Del Casar upang ibahagi ang kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon, babasahin ko sa inyo, Dr. Rizal, bilang bahagi ng inyong karapatan sa mga ebidensyang na sumulat si Antonio Luna kay Mariana Ponce ng pagpapatunay sa inyong koneksyon sa kumpanya para sa reforma sa koneksyon sa Espanya. Sabihin niyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Rizal sa pagpangalsa na ganap ngayon laban sa ating mga Kastila. Rapat lamang sa isang taksil na ipapatay. Siya ang tunay na kusang pumatay para sa taksil. Isang kahangalan! Silensyo! Tinatawag ko sa hukumang ito
si Kapitan Luis Taguerde Algardi upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Señor. Buenos días a todos. Soy Teniente Luis Abiel D. Andrade. Ang manananggol na nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Sa maraming taon, ang pangalang Rizal ay naging simbolo na ng hindi mabilang na rebelyon. Siya rin ay naging simbolo na ng mga karaingan ng mga tao at ngayon ay nabibinbin siya sa panganib ng kamatayan. Ano nga ba ang nagawa niyang kasalanan? Nagsabi ba siya sa harapan ng madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanyol? Nagdeklara ba siya sa madla na kanya pag-iwalay sa rehimen ng Espanya? Idineklara ba niya sa harap ng simbahan at ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kilala niyang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon napapasakamay ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng mga kasila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat magpadalos-dalos sa pagbibigay ng mga parusa na hindi karapat-dapat sa nasasakdal. Kaya naman, pinapanalangin ko sa harapan ng kagalang-galangan ng korteng ito na bigyan ng kapatawaran sa kung anong mga pagkakasalihan niya. Ang mga huwes ay di kailangan maging mapagbulate. Ang mga huwes ay dapat lamang maging makatarungan. Bago niyo ako patayin, pari bang humiling ng isang kahilingan? Pari bang huwag niyo akong barilin ng nakatalikod? Imposible! Pinag-utos ng general na patayin ka patalikod. Ganon, huwag niyo sanang barilin ng aking ulo. Ripalan! Apuntan! Kung sumatong is, Disparan!